Kahit mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, walang binigay na rason si Vice President Sara Duterte ng kanyang pagbibitiw sa gabinete bilang Education Secretary at Vice Chair ng MTF-ELCAC. Ayon yan mismo sa Pangulo. Sir, if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the MTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not force the issue. Sabi ng Pangulo, tinitignan na niyang makapagtalaga ng bagong Education Secretary bago matapos ang linggong ito. Pagdating naman sa pagkakaakwit kay dating Senadora Leila de Lima sa bilibid drug trade, sabi ng Pangulo na pwede niya itong ipunto sa International Criminal Court na patunay na gumagana ang justice system sa bansa. Personal na bagay man daw kay de Lima ang kagustuhang makipagtulungan sa ICC, git ng Pangulo, hindi pa rin magbabago ang posisyon ng gobyerno. The ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Bago sa saksi, ilang bombero ang nabagsakan ng pader habang inapula ang sunog sa Mandaluyong. Ang sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 2 ng hapon, nang sumiklab ang apoy sa Barangay Itaas. 10 bahay ang nasunog at 14 na pamilya ang apektado. Iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog na tuloy na apula matapos ng 1 oras. Bagamat madalang, may mga naitatalang kaso sa Pilipinas ng streptococcal toxic shock syndrome na may halos 1,000 kaso na sa Japan ngayong taon. Nakamamatay itong sakit na karaniwang tinatamaan ng mga may diabetes at iba pang comorbidities. Saksi, si Rafi Tima. Nababahala na raw ang ilang health expert at authority sa Japan sa tinugurian nilang outbreak ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS doon. Mula Enero hanggang Hunyo, halos 1,000 kaso nang naitala sa Japan na nagresulta sa pagkamatay ng 77 katao. Sa Tokyo lang daw mismo, triple ang kasong naitala kumpara noong nakaraang taon. Bagamat inaalam pa ang dahilan ng pagtaas sa bilang ng STSS cases, posibleng may kinalaman daw ito sa pag-relax ng restriction matapos ang COVID-19 pandemic. Pero paglilinaw ni infectious disease expert Dr. Rodgin Solante, hindi bago ang bakterya na nagdudulot nito na siya rin nagiging dahilan ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Mas malala nga lang ang kasong dumami sa Japan. There is this form of a group A Streptococcus pyogenes na infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no? Mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Bagamat madalang, meron daw niyan sa Pilipinas na madalas tumatama sa mga taong may diabetes at iba pang comorbidities. Mataas daw ang porsyento ng mga namamatay dahil mabilis itong kumalat at madalas hindi agad pinapansin ang mga unang sintomas nito. Pag pumupunta yan sila sa hospital dahil nga sa bilis ng pagkalat ng infection na ito, usually mababa na yung blood pressure and nahirapan ng huminga. And that's why a lot of these patients talagang mahirap maisalba pag late na silang pupunta doon sa hospital. Nagsisimula raw ang sakit sa isang sugat. Pag napabayaan, nagkakaroon ito ng infection na siyang pumapasok sa dugo at nagiging dahilan ng STSS, lalo na sa mga mabababa ang immune system. Mumula, merong mga nanang lumalabas, tapos pwedeng magkalagnat ka na, at yung lagnat mo pabalik-balik, tapos lumalaki yung sugat, may gamot yan. Hindi yan na kagaya ng ibang sakit na walang gamot. Ang importante talaga na makita ng doktor para mabigyan ka agad ng antibiotic. Ang DOH hindi raw nakikita ang STSS bilang isang public health concern sa ngayon. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga wild o waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue illnesses na mas malaki ang epekto sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Ang hilig ng ilan sa online games, naging daan nila tungo sa tagumpay. Ganyan ang kwento ng isang developer na utak sa likod ng ilang online game na sikat sa buong mundo. Saksi, si Dano Tingkuko. Game over na raw ang pagsasabing kaka-cellphone mo yan sa mga mahilig mag-online games. Ngayon, GG o good game na dapat dahil hindi na basta pampalipas oras lang ang gaming ngayon, kundi pwede ng pagkakitaan at career.
Ayon yan sa creator ng mga sikat na games tulad ng League of Legends, Sims at SimCity na narito sa Pilipinas. Bukod sa paglalaro, pwede ka rin gumawa ng sariling game dahil mas marami na ngayong tools para dyan. Ang kailangan lang, imahinasyon. Encourage the creativity in young people. I think in today's age, there's so many opportunities that I think early game developers didn't have. Katunayan, may mga full college course na sa Pilipinas kaugnay ng gaming tulad ng esports management at game design. If you're young and you have a lot of pressures to do this, you know, like I would really, for the parents, I would say to the parents, the game industry is now a massive industry. It's 3 billion people playing. It's super global. It's larger than film and music and books combined in terms of sales. It's a $250 billion industry. Sa mga Pinoy na gustong sumabak sa career na yan o bahagi na nito, gustong ipakilala ni Wu ang bagong platform for game creation na dinevelop niya at ibang veteran game creators sa likod ng Street Fighter, Resident Evil at Monster Strike. The platform just allows you to have more ownership over your assets. Because it's on chain, it lives forever. Even if developers stop servicing the game, as long as community is there, the service goes on. At mensahe nila sa mga magulang na nag-aalala pa rin sa kaka-cellphone o kaka-computer ng anak para gawing career ang gaming. My parents wanted me to be a doctor, and I went into video games, and I think they're very happy now that I went to video games because they can see how happy I am. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Hindi nagtagal at tuluyan na ring nag-dissipate o nawala yung low pressure area kahapon malapit sa Mindanao. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lumayon na rin yung Intertropical Convergence Zone pero patuloy na iiral ang easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ng panahon sa halos buong bansa sa umaga. Pero madahapon at gabi, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, pati ng ilang probinsya sa Visayas. May tsansa ng malalakas na ulan na kapag nagtuloy-tuloy, maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Ilan ang reklamo at batikos ang isinagawang Basaan Festival sa San Juan City nitong Lunes. May naaresto pa dahil sa pagsasaboy umano ng muriatic acid. May dapat bang baguhin sa tradisyon ng basaan? Pinulsuhan namin yan sa Barangay Saksi Online. Kung ano ang buhos ng tuwa para sa mga nakilahok sa basaan sa San Juan City, siya namang pag-ulan ng batikos at reklamo, kasunod ng puwersahang pambabasa sa ilan. Ang basaan sa Wata Wata Festival, bahagi ng pagdiriwang ng pista ni St. John the Baptist, patron saint ng lungsod kada June 24. Ilang taon niya natigil ng pandemic, nagbalik noong 2022 at muling nakansela noong 2023 bilang konsiderasyon sa binabantayan noong El Nino. Sa comeback nito ngayong taon, hindi nakalusot ang mga pribado at pampublikong sasakyan. Basang-basa ang mga nakamotorsiklo. Ang isang rider, malapitang ginamitan ng water gun. Pati gamit ng isa pang rider, binuhusan. Binuksan ng mga nakipiesta ang trapal ng jeep na ito. At may mga sumampa sa sasakyan. Nakapagsalita ako hindi maganda, sa gulat ko rin. Kasi foul namang magbukas. Pero ngayon ko lang na-experience yung gano'n eh. Tinanong namin ng mga kapuso online, may dapat bang baguhin sa isinasagawang basaan sa San Juan? Sagot ng isa, iban o suspendihin ang ganitong aktibidad dahil sa masamang dulot ito sa mga dumaraang pasahero at sasakyan. Sabi ng isa pa, panagutin ang mga gumamit sa okasyon para makaperwisyo sa kapwa. Ang problema ay hindi sa tradisyon kundi sa asal ng tao, sabi ng isa pa. Ayon sa isang commenter, okay na ang pagsunod sa inilabas na guidelines ng City Hall. Sa ilalim ng City Ordinance No. 51 Series of 2018, kabilang sa mga ipinagbabawal sa Wata Wata Festival, ang unruly behavior gaya ng pwersahang pagbubukas ng sasakyan. May multa itong mula 2,500 hanggang 5,000 pesos. Mungkahi ng isa pa, sana may nakatalagang lugar lang para sa basaan, hindi sa buong San Juan. Ang isang rider, matindi ang naging buwelta matapos mabasa.
Muriatic acid umano ang isinaboy. Mariatik yung bawal yun, dapat ilain yun Ang tinamaan umano ng asido, isang nanunood lang sa kasiyahan. Nilulog ko yung mukha ko buo sa puno ng balde para malaban, maano lang yung hapdi, tsaka yung sakit ng mata ko. Medyo iba yung paningin ko, sir, parang medyo malabo. Naaresto ang nagsaboy umano ng asido at sinampahan ng reklamong physical injuries. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang suspect sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid nang mapadaan sa lungsod ng San Juan. Yung mga past years ng festival ay nababasa siya, sasaktan. So hindi siya naghanda na siya Naghanda na if ever ganun. Ay Gumante. Hinahanap na raw ang mga taong nanggulo sa nakaraang pista gamit ang mga video sa social media. Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Hinihikayat ng LGU ang mga naapektuhan na magsampa ng reklamo at papanagutin daw ang mga sangkot. I'm not categorically saying may sabotahe but I'm also not ruling it out. Pinag-aaralan na rin daw kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.